Marso 22, 1897, sa isang bahay sa Tejero sa San Francisco de Malabon, tinipon ang dalawang pakpak ng revolusyon, ang magdalo at magdiwang. Layunin sana'y lumikha ng isang pamalaang mapagkaisahan para sa isang mithiin ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila, ngunit sa halip na pagkaisa, pumutok ang sigalot sa gitna ng tensyon. Nagsilang ang bagong pamalaan, ngunit may kapalit. Ito ang kwento ng Tejeros Convention, ang simula ng pabagsak ng pagkakaisang revolusyonaryo. Bilang supremo ng katipunan, pinatawag ko ang pulong na ito upang ayusin ang gusot sa ating anay, hindi sana manaig ang personal na interes. Mga Ginoo, hindi sapat ang katipunan bilang isang gobyerno. Kailangan natin ng sistematikong pamalaan. Ito ang ngaran ng magdalo. Ang katipunan na itinatag upang malayain tayo. Hindi ba pang-revolusyonaryong gobyerno na rin? Hindi sapat ang revolusyon kung wala tayong legal na batayan. Iyon ang layunin. Kung ganyan ang damdamin ng karamihan, ayos. Ngunit ako'y nagpapaalala, walang lugar dito ang politika. Tayo'y para sa bayan. Magsimula ang halalan, isa-isang inununsyo ang mga nahalal. Ang nanalo bilang presidente, Emilio Aguinaldo. Ang nanalo bilang vice presidente, si Mariano Tianas. At director ng UAR, si Emilio Rico. At ang Captain General, RC Antonio Ricarte. At Director of Interior, Andres Bonifacio. Sumasangayon ako sa lahat, maliban sa huli. Si Bonifacio ay hindi abogado. Paano siya magiging director of the interior? Legal lang po ang boto ng masa. Ngunit hindi ko palalampasin ang pamabastos. Ako'y may edukado sa pumuntasan. Bilang supremo ng katipunan, idinideklara kung walang bisa ang halalang ito. Wala itong saysay kung walang respeto. Ang ating supremo, tinilitura natin, hindi ba siya ang ating sulat? Ang intensyon natin ay mabuti. Ngunit nagsahan tayo. Hindi ito ang pagkakaisa ng ating hangaran. Dahil sa simula pa lang ay madami ng alitan. Paano tayo mananalo sa mga ang pagkakaisa ay pundasyon ng tagumpay, ngunit ay ibabaw ang tagumpay. Kung sana pinili ko na lang makinig, magkakayon, magkakayon, ang national lang ngayon. Ang revolusyon na ito ay hindi lamang laban sa dayuhan, kundi laban sa ating kasal. Paggalang sa siya rin sa laban. Ang katotohanan sa Tejeros ay nagturo sa amin na hindi sapat ang pagiging makabayan kung walang pagkakaisa at katapatan sa layunin. Mula rito natutunan namin ang tunay na kaaway ay hindi lang mananakop, kundi ang pagkawatak-watak at kasilunginan sa sarili nating hanay. Kung nais natin ng tunay na pagbabago, dapat ay pairalin ang pagkakaisa, respeto at katotohanan sa lahat ng panahon. Salamat.